Uy, magandang umaga sa inyo lahat, mga kalahing Pinoy. Kaya naman pala, kaya pala naubos, nasaid ang kaban ng bayan. Dahil idol pala ni Bongbong Marcos Jr. Si Lupin the Third. Ito, nagba-viral, kumakalat na po yung picture na to oh. Ito pala yung idol ni Bongbong Marcos Jr., si Lupin. Kilala niyo po ba si Lupin? Sa mga hindi po nakakakilala, matindi po itong si Lupin. Dahil napakagaling pong tao ito. Napakagaling pong magnakaw nito ni Lupin. Kaya pala ito yung idol ni Bongbong Marcos. Ayan siya sa get up niya, oh. Sa outfit, sa pormahan. Gayang-gaya eh. Pero ewan natin, baka edited lang to. Pero ganito po, pumorma talaga si Lupin the Third. Lagi nakasombrero. Itong sombrerong ganyan ng pormahan, parang panahon pa ni Jose Rizal. 1900s, di ba? Mga Kastila, Amerikano, Pilipino, nakasombrero nung panahon ni Rizal Pero lagi pong nakasombrero yan si Lupin the Third. At lagi naka-trench coat or naka-Amerikana at naka-korbata. Minsan nga may ganyan. May, ang tawag ba dito? Basta, yung kulay pula na yan. Ano bang tawag dyan? Dambana. Basta laging may ganyan si Lupin, kundi naman naka-korbata. Ganyan ang pormahan yan. Ngayon, sa mga hindi po inabot, si Lupin the Third, matindi po itong si Lupin. Eto. Lupin the Third is the world's greatest, most wanted gentleman thief and a master criminal. World's greatest, World po World's greatest, most wanted gentleman thief. Magnanakaw. Pero napakagaling po magnakaw niya. And a master criminal, mastermind. Tignan nyo. Mastermind. Who specializes in stealing heavily guarded, priceless treasures. Yung mga treasure na siguro nasa anong tawag nito? Museum na may matindi ang gwardya, no? Maraming camera, may mga talagang high-tech na na kumbaga parang may laser na parang Mission Impossible, pero nakukuha yan ni Lupin. Ganyang katindi magnakaw si Lupin. Specialized in stealing heavily guarded priceless treasures. As the grandson of the original Arsene Lupin, he orchestrates impossible heist. Tama ba yan? Heist? Often sending calling cards to owners before his step. Ang tindi, di ba? Ito po yung mga key details about his job and skills. Methodology. He uses high-tech gadgets. Ingenious. Disguise. Yan, disguise. Magaling si Bongbong Marcos dyan. Kunyari, mabait yan napakabait niyan si Bongbong. Kaya tuloy, ang tawag nito, nawiwili yung mga cabinet member. Ang bait kasi. Ang bait. Limas na yung kaba ng bayan, mabait pa. Ayan, just sa disguise, magaling si Bongbong Marcos and skillful slay of hand to execute his plans. Sleight of hand. Magaling talaga yung kamay. Ganyan din siguro si Bongbong Marcos, magaling siguro ang kamay Team. He works with sharpshooter Daisuke Jigen. Si Jigen. Si Jigen po yung may barel, no, na medyo payat, laging nakapolo, ganyan ng matangkad, ganyan ng pormahan ni Jigen. Asintado po yan sa barel. Yan po yung mga kasama ni Lupin. Ganon din si Bongbong Marcos.
Meron ding asintado eh sa Malacanang, ha? Si RR, si Ralph Recto. Ha? Asintado 'yan eh. Oh, natira niya yung ano, yung SSS, saka yung PhilHealth. Tinira nila, PDIC. Yan yung mga ah, tinira nila, 'di ba? Matindi 'tong si Recto. So meron ding ganyan si ano, si Bongbong Marcos, kagaya ni Jigen, si ano, si RR, and Swervesman, Joman, Ishikawa, while often being manipulated by or working alongside with his love interest Fujiko Mine. Rivalry. He is constantly pursued worldwide by Interpol Inspector Koji Senigata. Ito po yung medyo matanda na laging humahabol kay Lupin. Ngayon po, sino kaya itong si Senigata? Dito po sa ano, sa atin. Hindi na siguro si ano, si Mr. President Digong. Wala si Digong eh. Pero yan pong Interpol Inspector, Inspector Senigata. Yan po yung laging humahabol kay Lupin III. Style. While appearing foolish or incompetent at times, this is a charade to catch opponents off guard. Oh, yan po si Lupin III. World's greatest, most wanted gentleman thief and a master criminal who is mastermind. Tamang-tama. Kaya pala idol niya si ano, Lupin III. At tindi mo talaga, Bongbong Marcos, no? Kaya limas na limas eh. Limas na limas ang kaban ng bayan eh. At dito po sa speech po ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi nung una nababalita na si Bongbong Marcos daw ay mananawagan ng tigil putukan sa Middle East, di ba? Parang sumentro yata yung kanyang speech. Basahin na natin ha. Philstar report. President Bongbong Marcos delivered his speech about the country's readiness to collaborate with all nations to empower, protect, and advance the interests of women during the 70th session of the Commission on the Status of Women at the United Nations headquarters in New York on Tuesday. So, dun pala nag-focus yung speech ni Bongbong Marcos sa Women's Day. Meron bang pinanawagan si Bongbong Marcos na tigil putukan sa Middle East? Di ba yan yung binalita sa mga mainstream media? Mananawagan daw ng kapayapaan. Sa loob-loob natin, naggegera yung mga makakapangyarihang bansa. Yung talagang kilala natin sa digmaan, mga makakapangyarihan na leader, tapos magsasalita ang isang corrupt na alam naman nila, alam ni Donald Trump, alam din ng president ng Israel, si Netanyahu, baka Iran, alam din, yung ibang mga bansa sa Middle East, alam din, may mga intelligence po yan, at magagaling ang intelligence nila. At may mga embahada yan dito. Embahada ng Israel, embahada ng Iran. Binabalita po yan sa leader nila. Lahat ng mga nalalamang balita, napapanood na balita, mga embahada rito, binabato po yan sa mga leader nila. Itong president ngayon dito sa sa Pilipinas, sobrang corrupt, sobrang magnanakaw. Ganon din po yung mga tauhan niya, bataan niya sa gabinete. Ganon din po yung mga politiko, mga mambabatas, congresswoman, congressman, senador, at hanggang sa baba, puro magnanakaw. Yan po ang balita ng mga bawat embahada doon sa kanilang leader. Yan po yung nagsisilbing spy. Kung gustong mag-spy ng mga leader sa iba't ibang bansa,
Embahada lang. Makakakuha na ng mga... Opo, pwede rin bumili ng information ang embahada. Siyempre, secret yan. Confidential, classified yan. Kaya hindi na kailangan po ng spy. Yung China nagsasagawa ng spy. Pwede siguro aerial, no? Gaya ng balloon, yun siguro. Talagang spy yun. Ginagawa naman yan ng mga kalaban din nila. Ginagawa rin yan ng Amerika. Ginagawa rin ng Russia sa Amerika. Yung magkakalaban talagang nag-i-spyan yan. Siyempre, kung meron kang ginagawang malaking armas, malakas na armas, dapat malaman nila yan. Para matansya, no? Matansya nila kung kapag nagkagera ba, matatalo natin sila or makakalaban tayo, makakasabay tayo. Or kapag nagkagera ba, wala tayong laban. Dahil natuklasan natin na meron silang malakas na armas. Ganun yun eh. Kapag nalaman nila, tansyado nila, delikado tayo. Kapag nagkagera, malakas ang kanilang armas. So, wag muna tayong lumaban kung sakaling daanin natin sa diplomasya. Ganun. Yung mga strategy. Dito sa Pilipinas, ang lalakas magsalita, no? Laban sa China. Kala mo, para lang tayong lamok. Pipit-pitin lang tayo ng pisat na tayo. Wala tayong kalaban. Pero ang lalakas nilang, ang lalakas nilang magsalita, ang tatapang magsalita, na akala mo na wala nga po tayong pansalag, no? Pang-intercept sa mga ballistic missile. Wala tayong ganun, Paano na pag pinaulanan tayo, no? 'Di ba? Ano siguro 'to utos siguro. May nag-uutos. Malamang may nag-uutos niyan. Tapos syempre, may pamasahe, pang-taxi. 'Di ba? Pag inutusan mo yung bata, bili ka nga ng isang kahang Marlboro doon. Ito pang-taxi mo. Bigyan mo 5 piso. Ayun. May tip, 'di ba? Ganun pag nag-utos kung mag-uutos sa'yo, CIA, FBI, no? Uutusan yung, halimbawa si Tariela. Alam naman libre, may bigay yan. Diba? May pan-taxi man lang yan. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.